Hello mga bata, kami di ay ang inyong mga magtutudlo karon na buntag. Magpaila-ila di ay mi. So ako di ay si Teacher Jesril ug kauban nako si Teacher Novelan T. Galleto. So, naami diri karon para magtudlo sa inyo ha sa amuang topic na non-locomotor and locomotor movement. So, unta, maminaw mo o daghan mo masabtan sa amuang itudlo karon. Daghang salamat! So, good day everyone. Good day children. How is your day today? Good morning children. Before we're going to proceed our class discussion for today, pick up pieces of paper inside your desk. So before we tackle our new topic for today, let us pray first. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Again, good morning. So there is anyone absent today? Okay? There is no absence today. Very good. Before we're going to tackle our new topic, let us review what is our topic all about last day. What is our topic? Okay, very good. Our topic last time is all about music. Okay, very good. Today, we have a new topic. It's all about the physical education grade 3. It's all about locomotor and non-locomotor. So, before we're going to proceed the discussion about locomotor and non-locomotor, we have going to proceed the motivation. The motivation is all about the Simon Says. When I say Simon Says, you'll be able to group yourself into 3 groups. 1 group depend what I'm saying for. For example, Simon Says group yourself into 1. You will be able to group yourself into 1. Okay, let us begin our motivation. Are you ready? Okay, you are ready. Number 1. Simon Says group yourself into 5. Okay, very good. You're 5. Okay, very good. You're 5. Again, Simon Says group yourself into 2. Okay, very good. You are out there. Okay, Simon Says group yourself into 3. Okay, very good. Very good. And you will be out. Last, Simon Says group yourself into 1. Okay, very good. You must sit down and we will be listen to our new topic for today. So our topic to today, it's all about the non-locomotor and non-locomotor movement. And our learning objective is number 1, A, identify the locomotor and non-locomotor skills. And B, demonstrate the locomotor and non-locomotor movements, which control and buffer from and. Letter C is recognize the importance of movements for over health and fitness. So, let's talk about locomotor movements. Are movements that allow the body to move from one place to another. They are involved the transfer of the weight from one point to another. So, locomotor movements, ito daw ay gumagalaw ang ating body sa sarili nating katawan. Kahit saan tayo magpunta, ang ating body ay gumagalaw. And yung ating timbang, ang ating weight, and point of our body. So, 8 types of locomotor na ay 8 kabuok na 8 types sa locomotor movements or mga lihok sa ato ang lawas. Na ay 8 kabuok lihok sa atong lawas na need nato. Una is walking or paglakaw. Ikaduha is running or pagdagan. Ikatulo, jumping o ang pag-ambak. Ikaapat, ang hopping. Ikalima, skipping.
Ika-uno, galuping. Ika-7 is sliding. And ika-8 is crawling. Amoni ang walo ka puok na locomotor movements na dapat natong buhaton sa ato ang lawas. So, unang example is walking o ang paglakaw. It involves movements in the legs and a series step. You can walk forward, backward, or sideward. So, ito ay mauni ang lihok sa atong lawas, sa atong tiil, kung saan nato paglakaw, padulong dito, kung padulong diri pa atras, pa backward and sideward. Kung saan nato pagpadulong, paglakaw pa straight, o paglakaw pa talikod. Muna ang walking or paglakaw. Ang ikaduha is running or ang pagdagan. It involves movement of the legs at speed faster than walking. You always run forward. So ang running mao ni ang pagdagan o unsaon nimo paglihok sa imong lawas o sa imong tiil sa kakusog nimo paglakaw o pag forward or paglakaw padulong pa straight. So mao ni siya ang example of running or ang pagdagan nato sa ato ang lawas. Ikatulo, mao ang jumping or ang pag-ambak. It involves springing and then landing of the both feet. So, mao ni ang pag-ambak nato gikan sa taas padulong sa ubos. Kung saan nato pag-ambak sa atong tiil padulong sa taas o pag-ubos. Mao ni siya ang gikan sa tiil hantod pa taas. Next is ang ikaupat, mao ni ang hopping. It involves springing action with one foot, push off the ground, and lands on the same foot. Mauni siya ang paglakaw nato sa atong tiil o pagsaka sa ato ang tiil para maabot siya sa ground or yuta. Mauni siya ang hopping. It involves para atong lawas, para paglakaw nato sa atong lawas, kung sa paglakaw sa atong tiil, naa siya separate movement or naa siya lahi-lahi na padulngan sa ato ang tiil. Ang ikalima is skipping. It involves skipping and hopping with the same foot. So, same lang siya sa ikaupat. Ang skipping, mo ni siya ang paglakaw nato na dala saka sa isa ka tiil. Mo na siya ang hopping na paglakaw. For example, mag-walk ka sa isa ka tiil nimo, ang isa ka tiil na nisaka, ang isa ka tiil na sa baba. Same gihapon siya na maadto siya sa ground or sa yuta ang imuhang paglakaw. Next, yung ikaunom is galloping. It involves traveling with one foot always in the lead. So, mao ni siya ang galloping. Burala kang naglakaw, pero mas paspas siya paglakaw. Kung mag-walking ka, hinay ang paglakaw. Pero ang galloping, pag maglakaw ka, paspas yan. Burasag nagdagan ka na, dili po siya maingon na magdagan ka. Burala siya naghinay-hinay lang ka og lakaw, pero paspas ang imuhang paglakaw. And nagalid ang imong tiil sa foot. So, paspas siya paglakaw. Same anin, nani siya forma. Burala siya nag-walking, pero pagtanawon nimo bar siya nagdagan. So, inana ang forma sa galloping. Foot always in the lead. So, maguna jud ang foot sa pikas before ang second. Ang next is sliding. It is a sideways movement where a lead foot takes a step to the side, followed by the another foot stepping next to it closely. So ito, mao ni siya ang porma niya kung mag-sliding ka. Bura lang ka nagdula sa imuhang lawas. So, mao ni siya ang porma, nagawlihok ang imong lawas, bura lang ka nagdula side by side. Kung muadto ka sa pikas area, muadto ka sa pikas diri, nagalihok ang imuhang lawas. O kung naglihok ang imong tiil, nagalihok ang pikas tiil, nagalihok pod ang imuhang kamot, nagalihok ang pikas kamot. So tanan
lawas nimo nagalihok siya, walay lawas na dili nagalihok. Mao na siya ang sliding. Pwede ka pong padulong diriya, pwede pud ka mo padulong diriya. Forward, pwede ka mo forward diriya, pwede pud ka mo forward diriya. So mao ni ang sliding. Next is crawling. So it involves using hands and knees to propel the body forward, and it is often the first type of movement that babies and young children learn. So mao ni siya ang pag-practice of kamang, wala siya buratag nagkamang ani o pinabata. Mao ni siya ang forma sa crawling. Buratag bata nagakamang, and ang atong lawas nagalihok gihapon, naga-function gihapon tong lawas gikan sa pagtiil, sa atong kamot, ug sa atong liog, ug sa atong ulo, nagalakaw, nagalihok gyapon siya. So ang atong body walay function sa atong body na wala nagalihok. So mo ni siya ang crawling. Buratag babies, buratag bata na sige kamang. So mo na ang example sa crawling. And next, I will give to another teacher for the discussion about the non-locomotor movements. So, sunod kay ato ang discussion is non-locomotor movements. Are movements that do not involve transferring weight or moving from one place to another. So it means ang non-locomotor movements, lihok siya sa lawas, pero wala ta ga straight or wala tay ginatransfer sa ato ang lawas. So bali, naara ta sa ato ang posisyon kung asa ta. So naagya po tayo 8 types of non-locomotor movements. First, stretching, bending, twisting, turning, sweeping, waving, vibrating, and shaking. So, number 1 nga non-locomotor movements is stretching. It involves extending part of your body. You can stretch your arms upwards or sideways. So ang stretching ginagamit nato sa PE nga atong subject kanang mag-stretch ta ana, pero naara gyapon ta sa isa ka posisyon. Wala taga move. Naara ta sa posisyon. Stretching, ana. Second is bending. It involves arching or moving a part of your body. It can bend forwards, backwards, or sideways. It can also bend your head, knees, and arms. So ang bending, anaon na to siya pag-forma. Kung i-perform na to, pwede po, gets? Very good. Third is twisting. It is a rotation of a body part around its axis while base stays stationary. So, ang twisting is i-twist na to ato ang body. Kung saan na siya pag-perform, mao na siya twisting. So, mahulog na siya og non-locomotor movements kay naara siya sa isa ka posisyon. Number 4 is turning. It involves rotating the body or a part around that central axis while staying in one place. So, ang turning, ana lang nato ato ang kamot kung saan na siya perform. Wala gyapon siya nag-move. Naara gyapon ta sa isa ka place. 5 is swinging.
It is moving a part of your body back and forth. Also, you can swing your arms and legs. So, saan na ito pag-perform of swinging? Ang pag-perform sa swinging is back and forth. So, ang swinging, nakaragapon siya sa isa ka posisyon. Number 6 of non-locomotor movements is waving. It involves the movement of the arms and hands while remaining in a stationary position. So, ang waving, kanang magbabay ta sa atong classmate, babay. Pero, naariga punta sa isa ka posisyon. Muna siya ang waving. Number 7, ang ikapito, kay vibrating. It involves shaking or wiggle a body part or the entire body while remaining stationary. So, ang vibrating is naarata sa isa ka posisyon pero mura taong na kurentihan. So, ang pag-perform sa vibrating is ga-vibrate ato ang lawas. Gets? Very good. So, ang last nga non-locomotor movements is shaking. It is movement occurring above a stationary based movement of the body around its own axis. So, ang shaking is naarga punta sa isa ka posisyon pero ato ang lawas daw kuno kay ga-shake kanang mura taog nagsayaw bitaw. Tapos, mo to shake non-locomotor movements. So, bago ta mahuman, ato asang i-discuss ubalik ang locomotor o non-locomotor kung unsa ilang kalayan. Ang locomotor daw are essential for everyday activities like walking, playing, sports, or navigating through spaces. So, ang locomotor movements kay nagamit nato siya everyday. Kanang maglakaw ta sa eskwelahan, kanang magdula ta, kanang mga ingana. So, ang non-locomotor po daw are movements for developing flexibility, balance, coordination, and overall motor control. So, ang non-locomotor daw is nagamit natin na siya everyday kung kita ay mag-exercise. Gets? Very good. So now, I will give the floor to teacher Giselle to continue the class. So, good morning again, children. Okay, this is the example of a locomotor and non-locomotor activity. So, for today, we will having the question or activity to understand what is the locomotor, unsa di ay ang locomotor o unsa ang non-locomotor. So naa mi mga pangutana sa inyo ha, naa mi mga question sa inyo ha na need ninyo tubagon kung kayo mo kabala ka children kay kani mo mga pangutana, kani ang mga question or mga pangutana sa inyo kay sayon lang og simple. So, number 1 question. Which movement do you think is the easiest? Which one needs more energy? Unsa daw ang pinakasayon na lihok sa imuhang lawas? Ug ikaduha, unsa ang pinaka-importante na lihok sa imong lawas na nagahatag og kusog sa imuha? Okay. Children number 1. Okay, children Mark, what is your answer? Okay, very good. And what is your second answer? Unsa may nagahatag og kusog sa imuhang lawas? Okay, Shelo, okay, very good. Your answer is all about correct. Ikatulong pangutana kay it is helpful to our body. Kani bang non-locomotor o non-locomotor, makatabang ba siya sa ato ang lawas? Ug ang ikapat na pangutana is, what is the benefits of non-locomotor and non-locomotor to our
body. Okay. Leia, okay. Nganong importante man daw makahatag o benepisyo sa atong lawas ang non-locomotor o locomotor movement sa ato ang lawas. Okay, Leia, what is your answer? Unsa man ang imong answer o tubag ni aning question or pangutana? Okay, very good. Give me 3 claps of Leia and Mark and Shello. Okay, sabay-sabay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, very good. Next is our activity. Naatay activity na buhaton para sa ato ang topic karon na non-locomotor o locomotor movement. So, first student and demonstrate in the front of 4 locomotor or non-locomotor movements. Unsaon daw? One partner demonstrate while the other guess the movements, then they switch rules. So, unsaon ni siya? Unsaon ni na klase na activity? So, i-group mo og ikaupat, grupuhon mo kaupat, and then mamili mo upat ka buok asa ato ang non-locomotor o locomotor movements, upat-upat lang inyong tulion. Paghuman na isa ka bata, iyahang i-demonstrate sa tubangan o iyahang buhaton ang unsa to na klase na locomotor na lihok. Paghuman, kamutanan, i-guess ninyo or tagnaon ninyo kung unsa ang iyang gina-action na movement or lihok sa locomotor or non-locomotor bato na lihok. For example, unsa man ni nalihok? Okay, tagnaon ninyo. For example, last example, unsa man ni siya nalihok? Tagnaon pud na ninyo. Inana ang ato ang activity. Mo present, mamili lang mo upat ka non-locomotor, mamili lang pud mo non-locomotor. Paghuman, mamili mo isa ka tao sa inyong group, mag-demonstrate siya diri og tagnaon sa laing grupo kung unsa na siya na klase na locomotor. It's all about non-locomotor or non-locomotor movements. Okay, for our quiz time, I will give you to another teacher, Teacher Luel, for the quiz time para sa ato ang topic karon. Okay? So karon, kabalo naman ta kung unsa na tapos nag-activity pud ta sa ato ang non-locomotor o locomotors movements. So karon, natay individual nga quiz. So maghatag ko og mga papel nga naa naman ay question, tapos ang instruction via test 1 is encircle the correct answer up to 10. So I give you 10 minutes to answer them. Basa din sa kuha. Okay, thank you. Gets? So karon ipasa na. Thank you. So bago ta mahuman sa tuwang discussion for today, kay natay assignment. So ang assignment is practice 1 locomotor movements at home each day, such as skipping or hopping for a few minutes. So kana ato ang assignment para makabalo ta sa ato ang flexibility sa atong lawas or balance. So maliog ko nga manindog ka para sa ato ang pag-close. So goodbye and thank you, children. See you on the next meeting. Thank you.